mula sa bansang Latvia ang tinanghal na grand winner ng Ford Supermodel of the World. Equivalent to 7+ million yung mauuwi niya sa Pilipinas. Light yung makeup niya, no? Light. Very light. Ang talagang ganda niya. 16 years old eh. Yes, tatangkad pa yan, naman yung balat niya. Angat na Asian. Siyang tanging Asian na nandun sa linya yung kanina sa grupo. Pinagsamang Rhea at Lynn, no? Wish ko lang. Ganun ba? Uy, pero Pati yung kapayatan, no? wow. Nung 16 ka pa lang. 16 kami. Okay pa kami. Congratulations. Congrats. Marami pa kaming balita na di nyo dapat palagpasin mula sa ibang dagat. Sa Ukraine Hospital, gumuho matapos sumabog ang isang oxygen tank. Bah, 16 ang patay. Wow. At isang bayan sa Kansas, USA, muling nagkaroon ng sinehan. Matapos magpursige ang ilang kabataan na i-operate ulit ang isang luma at sarado ng sinehan doon. Abangan ang lahat ng yan sa unang balita. Samantala, isa nagbabagang talakayan with Igan ng aming inendang ngayong umaga, mismong sentro ng mga balita ngayon. Ating mga kasama, abangan niyo po yan, dating Pangulong Joseph R. Estrada, ilalahad ang kanyang mga salubin sa pagpahay ng COMELEC sa kanyang second run sa Malacanang. Live na live po si Erap mamaya sa ating talakayan with Igan. Sige. Walang tatawid. Alright guys, halos araw-araw na lang mga kapuso, may nababalitaan tayo aksidente sa daan. Sasakyan, bumangga sa concrete barrier, humaharurot na kotse, sumalpok sa puno. Yan ang mga lagi nating naririnig. Hindi naman natuto ang mga driver natin. Pwes kung mahal nyo ang inyong buhay at ang inyong mga sakay, panahon na para tayo lahat ay magbago. We are the change. Huwag gawing racetrack ang daan at matuto tayo ng safe driving na siyang ihatid man sa atin ni paring Drew. Good morning, Drew. Alright. Naku, abangan nyo mamaya si Tita Winnie. Nandito siya para pag-usapan ng front page. Pero ngayon, ayan na! Kita nyo, pinapakita natin yung mga lagi nangyari usually sa madaling araw kapag hindi na tayo sumusunod sa mga traffic lights. Kasi iniisip natin, konti na lang. Diyan nag-uumpisa ang sakunan. Nakikita ko na si Drew doon. Yan. Nasa Taguig siya ngayon. At magpapakita sila sa ating road safety tips both para sa ating mga kotse at saka sa ating mga motorsiklo kasi yun ang madalas nagkakaroon ng aksidente rin. Ayan, ngayon, di pa tayo kay Drew? I got a little secret for ya. I never sleep when it comes the night. Whatever. Alright, good morning guys. Good morning mga kapuso dyan sa studio at nanonood ng unang hirit. Nandito po tayo ngayon sa Bikutan, Parañaque, South Super Highway actually. Dito sa isang safety driving center. At alam niyo po ba na naitala last year, well, through MMDA, no? Na every 9 minutes nagkakaroon po ng aksidente. May it be car accident or motorcycle accident. Every 9 minutes there's one accident. Metro Manila pa lang yan, ha? So, malalaman natin na parating medyo we lack yung pagiging safe natin sa pagmamaneho ng kotse o motorsiklo. Sabi nga nila, ang rason daw niyan ay ang pag-surge ng pagbili ng motorsiklo dahil nga sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya meron daw mga what do you call, may mga deals na for 81 pesos makakabili ka na ng motorsiklo, 81 pesos a day as compared to magbabayad kayo ng 100 pesos para pamasahe. So dumadami na rin ang mga motorsiklo, pero ang naging problema dyan ay ang pagiging defensive drivers nila. May it be motorcycles or car drivers. Kaya ngayong umaga po, pag-uusapan pa natin all about safety driving or tinatawag na defensive driving. Alam mo mga Pinoy, magaling naman yan eh. Magaling mag-drive ng motorsiklo, magaling mag-drive ng mga kotse. Problema lang talaga, we have to address safety. We have to observe defensive driving. Yan po yung pag-uusapan natin yan the whole morning dito sa, well, sa Safety Driving Center dito sa South Super Highway. Okay? Back to you guys. Okay, makikita narito mga tampok na balita sa mga dyaryo at internet sa ating front page. Makasama natin muli ating kakapit si Maring Winnie Monsod. Good morning, Maring. Good
morning, Igan. My golly, medyo na-slow kanina, no? Ha? Hindi mo nakita kaagad yung Hindi, kasi nakikita ko rito yung mga nagmomotor eh. Kita mo hanggang ngayon. Enjoy ka, nagmomotor ka. Okay, pare. Simulan natin ang pagbusisi ng mga balitan. Okay. Ating pinag-uusapan ngayon sa GMAnews.tv, Inquirer.net at ilang pampahayagan, tampok pa rin ang balitang pagpabor ng COMELEC 2nd Division sa pagtakbo muli ni dating Pangulong Joseph Estrada. Tatlong disqualification case laban kay Erap ang binasura ng komisyon. Hinahayaan daw, sabi ng mga commissioner, hayaan na ang tao na mag-decision dito kung pwede pa siyang bumalik sa Malacanang o hindi na. Eh, nag-decide na nga ang tao kasi nag-approve sila ng Constitution noong 1987 eh. Alam nyo, there's 2 points there, ano ha? One, klarong-klaro sa Constitution, kung nakakabasa ka, no? Klarong-klaro Kung kung binabasa ano mo. ang... oo, na ayan ang batas na hindi na pwede tumakbo ang presidente. Nakalagay doon. Ang Ang isang presidente. Basta naging presidente siya bilang presidente. Number 2, kung hindi pa naiintindihan yung words ng Constitution, aba itignan yung proceedings ng Constitutional Yung record. Oo, kasi nagsasalita sila. You know, meron nagtatanong ng mga ganun eh. Sinasabi, ito ang spirit, ito ang sinasabi. Your Honor, ito bang Pangulo ito ay nakaupo? Sasagutin ngayon yung sasagutin yung sponsor ng provision, di ba? Exactly. Ganun na ganun. Detalyado So, yun, detalyado. So, ang second point ko, sandali lang, itong ating Commission on Elections, Second Division, nagbasa ba sila ng Constitution? Alam mo, itong Second Division na ito, ito ang the same division na nagsabi na si Padakaid nagdaya. na na-overturn ng kanilang embank because Ito rin Second Division sabing ang dadad ay immoral. Oo, ayun. So, ano sinabi nila? The better policy approach Hindi mo sa tao. is to let the people decide. Nag-decide na nga Constitutional Commission. Ang Constitution ay hindi ina-approve ng legislature. Ang Constitution ina-approve ng taong bayan, hindi ba? Meron tayong constitutional... Plebiscito. Yeah, plebiscito. So they've approved it. Mga gags naman kayo. Well, Wow, no ano naman. yun? Gwapo ba ibig sabihin nun? No. Pero, this is the third time that constitutional, that commission, that second division has talagang made, hindi ko alam, Hindi, eto. sino kaya sila. Oo. Kahit hindi na ikaw pakinggan ko, yung asawa mo na lang. Mas mabuti Diba? yun. Mas mabuti. Dating member ng Constitutional Commission, nakipagdebate sa provision na yan. Nasa record, nakalagay bunsod. Ito yung sinasabi niya. Dating COMELEC chairman, sabi niya, bawal. Tapos, Finish na. di ba? I don't Okay, know. Oo. Pirmistar, lipat tayo. Pero Ano sabi yan? ni Estrada. Okay. Mamaya live si Erap, abangan niyo. The Supreme Court binasura yung case kasi hindi pa dapat idala sa Hindi pa kanila. siya kandidato. Hindi, at saka kailangan sa commission muna magsasalita. Okay. Ganun ang proseso. So ngayon, nun eh. dali na sa Supreme Court. Yeah. Di ba?